Sa araw pong ito ay alam po natin na marami po sa atin ang magtataas ng tinig. Isang panawagan para sa katapatan, malinis sa paglilingkod, at mabuting pagiging katiwala. Ang tanong ko po ngayon, sa tingin niyo po ba sapat na ang maging mabuting tao? Uulitin ko po. Ano po sa tingin ninyo? Sapat na po ba na tayo ay maging mabuting tao? Dahil laganap ang kasamaan daw eh. Kaya ang tanong, sapat na po ba na tayo ay maging mabuting tao? Kung hindi sapat, ano yung kailangan pa natin? Puntahan po natin yung Ebanghelyo dahil ang Ebanghelyo po ay sasagot sa tanong natin. Ang Ebanghelyo po ay isang talinhaga tungkol sa isang tiwaling katiwala. Napag-alaman ng kanyang amo na nilulustay niya ang ari-arian ng kanyang nilulustay ang kanyang arian ng kanyang katiwala. Ipinatawag niya ito sang araw at pinagsulit at naging maliwanag na totoo nga ang balitang na kanyang natanggap na itong nag-iisang katiwalang ito ay hindi naging tapat. Nilulustay ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Naisip nung katiwala, nako, mawawalan na ako ng trabaho. Papaano ito? Paano pa ako mabubuhay? Saan ako titira? Wala na akong kakainin. Ano ginawa nung katiwala? Tinawag pa yung iba pang katiwala at gumawa siya ng paraan. Lumapit yung unang isang katiwala. Ang sabi sa kanya, ilan ba ang utang mo sa ating boss? Ay 100 tapayang langis. O sige, ito yung kasulatan. Gawin mo 50 na lang. 50 tapayang langis na lang. Tinawag yung ikalawa. Ikaw, ilan lang magkano utang mo sa ating boss? 100 kabang trigo. O sige, ayan. Gawin mong 80 na lamang. Kaysa sa 100. Bakit nagawa daw iyon? Ano ang sabi niya sa kanyang sarili? Na kung sakaling darating na ang araw na mawawalan na siya ng trabaho, patatalsikin na siya ng kanyang amo dahil sa tiwaling pamamalakad. Ano ang sabi niya sa kanyang sarili? Mayroon ding tatanggap sa akin. Dahil maniningil ako ng utang na loob doon sa 2 katiwala na binawasan niya yung pagkakautang sa kanilang boss. Ano sabi po doon sa Ebanghelyo? Binigyan po ng papuri. Ayan. Binigyan ng papuri yung alipin na iyon. Ano ang sabi? Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sa makatuwid, ano po? O sapat na ba ang pagiging mabuti? Hindi. Ano ang dapat isama, idagdag sa kabutihan? Katalinuhan. Ang dapat po nating idagdag sa kabutihan ay katalinuhan. Pagiging wais, smarte. Anong dinagdag pa dito? Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang kasamaan daw po, mas malikhain, mas maparaan kaysa sa mga tao o sa mga kaparaanang mabuti. Ay totoo naman po yan. Hindi po ba? No? Alam naman po natin, may mga kakilala po tayo na nagsimula sa walang-wala. Ipinaaral, ginawa nga lang scholar. Ano po? Nung bata-bata sila, kapos-kapos, nangungutang sa kapitbahay, tignan nyo ngayon, mga mayayaman na, milyonaryo, multi-millionaire.
May kilala tayong ganoon. Paano nangyari yon? Naging wais, naging smarte. Papaanong paraan? Pandaraya, pangungupit, pagnanakaw. May ganoon po. Bawat isa sa atin, may maaalalang halimbawa na kung papaanong ang kasamaan, pamamaraang masama ay nagdala sa tagumpay. Mga mali o masamang hangarin, masamang pamamaraan, naghatid sa tagumpay sa ilang mga tao. Di po ba? Hindi natin maipaliwanag. Ang galing naman nun. Paano niya ginawa iyon? Yun nga lang, ang pamamaraan, pandaraya, pagnanakaw, panloloko. Di po ba? Kung ang kasamaan ganun kagaling mag-isip, bakit ang kabutihan parang ang daling sumuko? Parang madaling bumigay? Parang hindi maparaan? Hindi malikhain? Yun po yung sinasabi sa Ebanghelyo. Ang sinaanghamon ng Ebanghelyo, hindi sapat ang maging mabuti tayo. Kailangan maparaan tayo. Smarte, matalino tayo. Bakit? Kasi ang isinusulong natin, ang hangarin natin, ay hindi lang para sa ating sarili o pagiging makasarili. Ang hinahangad, nilalayon at isinusulong ng mga mabubuting tao ay ang kabutihan, magandang layunin, pagtulong, pagdamay. Kung kaya't ang mas malinaw ang hamon sa atin, hindi sapat ang maging mabuti. Kailangan maging matalino tayo. Bigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Kilala niyo yung pinakabagong santo ngayon, si Saint Carlo Acutis. Carlo Acutis, the first millennial saint. Si Carlo Acutis lumaking may pagmamahal sa Diyos. Nandoon ang kanyang puso sa banal na misa. Pero napakabuti niya, hindi lang siya natigil sa kabutihan. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng website. Website. Online. Anong nilagay niya doon sa website niya? Mga kalipunan ng mga himala, ng Eucharistia, mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mabait siya, pero dahil sa kanyang pagiging matalino, smarte, yung kabutihan niya, hindi lamang nanatili sa kanyang sarili, ito ay nagbukas pa ng kabutihan para sa iba. Ang sabi nga, goodness opens the hearts. Yung kabutihan binubuksan ng ating puso. But wisdom opens possibilities or doors. Sumunod, halimbawa, si Jose Rizal, yung ating national hero. Di po ba? Ang hangarin niya, bigyan ng kasarinlan, kalayaan, ang ating bansa. Ayun ang kanya, napakaganda ng hangarin niya para sa bayan. Pero hindi lang doon natigil. Ano ginawa niya? Nag-aral siya. Nagmedisina siya, naging doktor siya. Nag-aral siya ng iba't ibang lengguwahe. At naggumawa at nagsulat siya ng mga novels. No Limitangere, El Filibusterismo. Po ano nangyari? Yung kabutihan ng kanyang kalooban ay nagbukas ng pinto para magkaroon o maisulong ang kabutihan, ang magandang hangarin ng kalayaan para sa ating mga kababayan. Mother Teresa ng Calcutta. Mother Teresa, talagang siya ay madre na talagang ang kanyang puso ay para sa mga mahihirap. Madre sa India. Maliit na babae. Ang kanyang puso, busilak sa pag-ibig, lalo na sa mga mahihirap. Ano ginawa niya? Hindi lang kabutihan siya natigil. Ang ginawa niya, gumawa siya ng mga missions. Pinuntahan niyang iba't ibang organisasyon
Nakipag-ugnayan siya sa matataas na tao sa iba't ibang bansa. Ano kinalabasan? Yung Missionaries of Charity na community, makikita mo sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang bansa. Nagkaroon ng mga shelters, nagkaroon ng mga homes, nagkaroon ng pagkalinga sa mga mahihirap, sa matatanda, sa mga bata, sa mga musmos, mga iniwan, sa mga may sakit, sa mahihirap. Ginawa niya, naging smarte siya. Ako po'y pinalad na makilalang ang mag-asawa. Itong mag-asawa pong ito ay matagal ko nang kakilala. Dumalo ako sa kanilang mga birthdays. Halimbawa, yung babae, 60th birthday. And then yung lalaki, 60th birthday. Ano ginawa nila? Napakabait po nitong mag-asawang ito. Tumutulong po yan sa simbahan, no? Ang ginawa niya, hindi lang yung kabutihan na nanatili sila, sa birthdays nila, imbis na magbigay ng regalo sa kanila, ano ginawa? Magbigay na lang kayo ng tulong sa mga institusyon na aming tinutulungan. Mga institusyon ng madre na kumakalinga sa mga bata, institusyon na kumakalinga sa mahihirap. Hindi na natili sila sa kabutihan. Naging wais, smarte sila. Goodness opens hearts, but wisdom opens opportunities, opens doors. Hindi kailangan po nating isulong ang kabutihan na mayroon tayo. Pero kailangan naman, ipaglaban naman po natin yung kabutihan na iyon. Gumawa rin po tayo at mag-isip ng mga estratehiya, pamamaraan. Huwag tayo agad susuko. Nakomot minasama yung pagtulong mo, nakomot ito ay lumikha ng maraming chismis sa ginagawa mong charitable act, tumitigil ka na agad, sumisuko ka na agad. Sinasabi mo sa sarili mo, ako na nga yung nagpapakita ng kabutihan, ako pa yung minamasama. Sumusuko, ayoko na kung ganon. Huwag po tayo agad susuko. Ang mga Pilipino, likas po sa atin ang kabutihan. Ang kulang lang sa atin, pagkatalinuhan. Pagiging smarte, pagiging wais. Opo, yung pagiging mabuti natin, our goodness opens hearts. O opens hearts or gives inspiration. Pero yung ating wisdom, katalinuhan, opens opportunities. Dadami, lalawak yung ating kabutihan kung tayo lamang ay magiging matalino. Tanong po natin sa ating sarili, ako ba ay gumagawa pa rin ng paraan? Ako po ba sumusuko agad-agad kahit alam kong mayroon akong mabuting hangarin? Ipagdasal po natin sa araw na ito, basbasan ng Diyos ang sambayalang Pilipino, hindi lang ng kabutihan, kung hindi katalinuhan.